sa lahat. I'm fine. Siguro over the years, nasanay na rin ako sa... May malaking advantage ako. Dahil yung father ko naging presidente. So he said, learn everything about the problem. Then go away and do something else. Do something completely different na hindi mo may isip. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabaderang balita. Wanted pugante. Dating Congressman Zaldico, dineklara ng pugante ng Sandigan Bayan. Aligasyon ng bagman. Kandidatura ni VP Sara pinondohan umano ng mga pogo operator at drug lord. Matapos gawing priority bill ni PBBM, Presidential Son Sandro Marcos at Speaker Bogie D, nagaya ng panukalang batas kontra political dynasty. Dineklara ng pugante ng Sandigan Bayan si dating Congressman Zaldico at 3 iba pa. Gumulong na rin ang pre-trial sa mga kaso laban sa kanila kaugnay sa flood control scam. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, bakit nagdesisyon ang Sandigan Bayan na deklarang pugante si Zaldico? Jiggy, ayon sa Sandigan Bayan, sadya umanong nagtatago o umiiwas sa batas at paglilitis sina dating Congressman Zaldico at 3 iba pang opisyal ng SunWest. Pinagbasehan ng anti-graft court ang hindi pagsunod ni Ko noon sa utos ng Kamara na umuwi siya ng bansa. Ito'y matapos nga bawiin ang kanyang travel clearance. Sa halip na umuwi ay nagbitiw pa raw sa pwesto ang dating kongresista. Hindi rin daw sumunod si Zaldico dito sa tinatawag natin na subpoena para humarap sa investigasyon. Wala rin siyang isinumiting counter affidavit para sagutin ang mga reklamo laban sa kanya, lalong-lalo na dyan sa may ombudsman. Para sa anti-graft court, Jiggy, isang malinaw na pagtakas yan sa hustisya. Kaya bukod sa pagdeklarang pugante kay Ko, pinakansela na rin ng korte ang kanyang passport at nung 3 iba pang opisyal ng SunWest. Jiggy, balik sa'yo. Gio, anong ibig sabihin to? Anong implication nito pagka sinabing pugante na siya at ano epekto nito kay Zaldico? Jiggy, noong 1 buwan lang ay nilinaw nga ng Korte Suprema itong tinatawag nilang rules kaugnay sa fugitive status. Ngayon, i-define muna natin itong fugitive o pugante. Base sa rules ng Korte Suprema, maituturing na pugante ang isang tao kung alam niya na may kaso siya pero tumakas pa rin o nagtatago. Ngayon, ano ba ang impact ng fugitive status sa isang akusado kagaya nga ng dating kongresista na si Zaldico? Sa ilalim ng Fugitive Disentitlement Doctrine, hindi na siya pwedeng humingi ng pabor o proteksyon mula sa korte hanggat ito hindi siya umuuwi. Bawal din siyang maghain ng motion sa pamamagitan ng kanyang abogado para ipabasura ang kaso o humiling ng Temporary Restraining Order o TRO. Jiggy. At itong pre-trial sa kanyang kaso, anong update dito? Jiggy, dito sa likod ko nga, kakatapos lang ng pre-trial sa 6th Division. Alam mo, Jiggy, ngayong araw nilabas na rin ng desisyon na hindi pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division naman itong hiling ng prosekusyon na i-consolidate o pag-isahin ang mga kasong graft at malversation laban kay Zaldico, mga opisyal ng DPWH mula sa Mimaropa o Region 4B at maging sa SunWest. Posibleng magpapabagal pa kasi daw yan sa paglilitis. At gaya nga ng sabi ko kanina, Jiggy, hindi pwedeng humiling ng pabor tulad ng consolidation ang isang akusado gaya ni Zaldico na itinuturing na ngayong pugante ng Sandigan Bayan. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Quezon City. Pinondohan umano ng mga pogo operator at drug lord ang kandidatura noon ni VP Sara Duterte. Sinabi yan sa affidavit ng nagpakilalang dating bagman umano ng bise. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Bok Edlingao. Bok, una sa lahat, sino itong nag-aakusa kay VP Sara at ano kanyang mga binunyag?
Well, Jiggy, napaka-makulay nitong si Mr. Ramil Madriaga kung titingnan mo ang kanyang kasaysayan na dating kasamahan sa kolehiyo daw ni VP Sara. Naging na-link sa mga intelligence operations at intel units, for example, yung ISAP daw at PSG at later on yung Vice Presidential Security Group, among other things. Also, nung nakaraan din, siya rin daw ay nakulong at nakonvict. Nahatulan daw ng death penalty pero na-acquit eventually ng Supreme Court. Tapos ito na naman, siya na naman ay hinulid noong 2023 ng Hulyo sa kasong kidnap for ransom ng dalawang Chinese nationals at ngayon, kasalukuyan, siya po'y nakulong dyan sa Camp Bagong Diwa sa BJMP Annex sa Taguig City. So, very, very colorful. Pero mas makulay di hamak yung kanya mga siniwalat sa tulong ng kanyang abogado na si Atty. Raymond Palad na aming nakausap kanina dun sa programang Storycon. Ayon dun sa affidavit na ni notaryo, sa tulong ni Atty. Raymond Palad, sinasabi ni Madriaga, among other things, na siya daw ay nag-deliver sa utos ni VP Sara at ng kanyang mga tauhan, including several active duty security officers ng ng Vice Presidential Security Group na mag-deliver ng ilang duffel bags ng pera sa iba't ibang lugar. Kasama na dyan, for example, nag-deliver daw siya ng duffel bag containing around 30 million pesos sa isang lugar sa Laguna, sa isang comedy bar kung saan may kilala si VP Sara daw, at sa isa pa sa parking lot ng Office of the Ombudsman. Hindi lang yun. Assertion din ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit na noong Pebrero 2020, nag-deliver daw siya ng 1 bilyong piso in cash. Laman daw ng isang Toyota Grandia sa Muntinlupa. Hindi lamang yon, according to Madriaga, kinumpirma pa raw, di umano, ni Pangulong Duterte sa kanya through phone kung na-i-deliver na niya yung pera. So ang tanong namin, paano lamang si Pangulong Duterte mismo ang tumawag sa iyo? Kasi telepono lamang. Ang sabi ni Madriaga, sabi ni Palad, Atty. Palad na kausap namin kanina, alam daw ni Madriaga kasi ang cellphone number ni Pangulong Duterte dahil dati na niyang nakakausap. In fact, may code pa raw sila para sa dating Pangulo. Ang code daw niya ay CM or MC, meaning City Mayor, in reference to stint dati as Davao City Mayor. Jiggy. At nabanggit ba, Bok, ni Ginong Madriaga o ni Atty. Palad yung motibo sa pagsisiwalat na ito? Well, that's what's interesting here. Apparently, if you listen to the interview with Atty. Palad, sama ng loob lamang ang pinanghuhugutan nitong si Madriaga dahil hindi siya tinulungan ni VP Sara at parang siya daw ay nilaglag ni VP Sara nung nag-away-away siya tsaka si dating presidential spokesman Harry Roque. A little bit of background here. Several years ago daw, kinasuhan niya si Atty. Harry Roque sa ombudsman ng kasong land grabbing in relation to a Pogo compound that was being set up in Bataan. Supposedly, meron daw kasong land grabbing doon si Harry Roque at hindi raw maatim, supposedly again, nitong si Madriaga na ang nagte-take over ng lugar na yon were Chinese paramilitary officers. So dahil doon, nagkakasuhan sila at sa huli daw, siya raw ang nakulong, nakasuhan ng kidnap for ransom, ayon din sa kanya yun, at siya pa ang napakulong noong 2023. At ang kanyang sama ng loob, ito sinabi ni Atty. Palad, ang kanyang sama ng loob talaga, sa dami-dami ng kanyang ginawa para sa kanya, referring to VP Sara, nag-pick up ng pera, nag-deliver ng pera, masama talagang loob dahil para siyang binitawan o nilaglag ni VP Sara. Di umano. Again, these are assertions only being made by Madriaga through the affidavit as provided to us by Atty. Palad. Ito po yung soundbite. Ang feeling niya, napabayaan siya. So alam mo yung galit ni Madriaga na ang dami kong ginawa sa inyo, mga confidential matters. Tapos nung dinemanda siya ng grupo ni Atty. Roque, hindi daw siya tinulungan ni VP Sara. Yun, masamang-masama talaga. Okay. At Bok, sa One News, sa Storycon din, sa interview nyo kanina kay
Mayor Benjamin Magalong ay ano to sinasabi niya na meron na naman daw magre-resign sa ICI? Well, Jiggy, ang daming storya ngayon. Okay. Kausap namin si Mayor Benjamin Magalong kanina. Of course, dating miyembro ng ICI. At well, last week or the week before, nagparamdam si Magalong na may isa pang BBTO mula sa ICI pagkatapos ng pagbibitiw ni Babe Singson. Ito. So we asked Mayor Magalong ngayon kung sino itong BBTO. So we did by deduction. Ang sabi namin, ito ba si Chairman Andres? Hindi raw. Si Azurin Ban, special advisor? Hindi raw. So ang natitira na lamang ay ang kinatawan ng SGB doon si Rosana Fajardo, siya po yung country managing partner ng SGB at isa sa 3 commissioners ng ICI. So ang tanong namin kay Magalong so si Fajardo ho ba ang magbibitiw? Ang sabi na lang ni Magalong marami kasi siyang trabaho sa SGB at year-end na, so talagang napipilitan siya kasi very demanding ang kanyang trabaho. And I did a follow-up later on with Mayor Magalong asking and confirming kung ito nga si Fajardo ang magbibitiw. At ang sabi niya, she has manifested that she wants to leave the ICI by December, meaning this month. Pero napakiusapan daw siya to stay on until January. So that is the latest that we got from Mayor Magalong na si Rosana Fajardo, ICI Commissioner, wanted to leave by this month but has been asked to stay on until January of next year. Jiggy. Bok, maraming salamat. Ed Lingaw po, live mula sa TV5 Media Center. Susunod, inihaing bersyon ng anti-political dynasty bill ni na Speaker D at Congressman Marcos kinu-question. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Naghain ng panukalang batas kontra political dynasty sina House Speaker Boy G.D. at Congressman Sandro Marcos. Yan ay matapos itong gawing priority bill ng Pangulo. Live mula sa TV5 Media, live mula sa Batasang Pambansa. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, mabubuwag nga ba ng panukalang batas na yan ang mga dynasty sa politika? Jiggy, ika nga nila, no, the devil is in the details. To some extent, yes, malilimitahan po yung pag-upo ng magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno, pero hindi pa rin yan ganap na ipagbabawal. Sa ilalim kasi ng House Bill number 6771, bawal lamang tumakbo ang magkakamag-anak sa parehong level. Halimbawa, sa national level, kung ikaw yung presidente, hindi pwedeng tumakbo ang kamag-anak mo bilang vice-presidente o senador. Pero pwedeng tumakbo ang kaanak mo bilang congressman, gobernador, city o municipal mayor o barangay chairman dahil ibang level yan. Kumbaga, pwede pa rin yung tinatawag na vertical dynasty. Yan yung dinastiya nga na nakakalat sa iba't ibang posisyon sa district, provincial, municipal o barangay level. Nakasaad din sa panukala na pwedeng umupo ang magkakamag-anak kung sa magkakaibang distrito, probinsya o munisipyo. Pero bawal silang kumandidato sa parehong distrito, probinsya at munisipyo. Ibig sabihin, pwede ang isang Marcos na presidente, Marcos ang kongresista, Marcos ang governor, Marcos ang city o municipal mayor at Marcos ang barangay captain. Pwedeng tumakbo basta iba-iba ang probinsya, distrito, munisipyo, syudad o barangay. Jiggy. Di parang ganun din yung parang ganun din, 'di ba, Marian? Pero sige, ano reaksyon ng mga congressman na alam naman natin na sila din yung mga nakapwesto diyan? Nako, Jiggy, binatikos nga ni na House Senior Deputy Minority Leader Egay Erice at Deputy Minority Leader Leila De Lima yung panukala. Ayon nga kay De Lima, paano kung sa lahat ng 6 na elective positions ay may galing sa iisang pamilya na sabay-sabay tumakbo at nanalo, malinaw daw na political dynasty pa rin yun. Ganyan din yung tingin ni Caloocan Representative Egay Erice. Ayon nga kina De Lima at Erice, itutulak nila ang isang totoong anti-political dynasty bill at na makatutulong nga na mabigyan yung iba ng pagkakataon na tumakbo at wakasan ang korupsyon. Para naman sa political scientist at miyembro ng Anti-Dynasty Network na si Professor Julio Tihanki, isang magandang oportunidad ngayon sa taong bayan na i-pressure ang Kongreso na tama na ang pagpapanggap at pagpasa ng tunay na anti-political dynasty law. Pakinggan natin itong pahayag ni Professor Tihanki. Bukas sila dahil nga sa malaking krisis na nangyayari sa bansa at kailangan ibalik nila ang tiwala
sa institusyon ng pamahalaan. Ngayon ang pagkakataon upang ipadinig natin sa kanila ng malakas na tama na ang pagpapanggap, ipasa ang tunay na anti-political dynasty law. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, sa dokumentado, hinuhulugang bahay sa pag-ibig, may iba palang nakatira. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mas mura kung tutuusin ang mga narematang bahay na binebenta ng Pag-ibig. Pero paano kung ang hinuhulugan mong dream house, may iba na palang nakatira? Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Goals para sa maraming Pinoy ang magkaroon ng sariling bahay at lupa. Pero paano kung ang future home na sinimulan mo ng hulugan, tinitirhan pala ng iba? Ano sabi nila? Hindi raw po talaga sila alis. Dito sa General Trias, Cavite, pinuntahan namin ni Ashley, di niya tunay na pangalan, ang pangarap na bahay na unti-unting nagiging bangungot. Ang tinutukoy ni Ashley, ang mga taong kasalukuyang nakatira sa bahay na nakuha niya mula sa bidding sa Pag-ibig. Ang nasabing ari-arian, naremata at nakalista bilang unoccupied sa website ng ahensya. So ano, ito na yung property? Yes po, ito po. May tao ba ngayon? Wala? Meron po ata, may ilaw sa loob. May ilaw sa loob, ano? Tapos madalas mo silang puntahan? Madalas mong makausap? Nung una po yung nanalo ako, tapos nung mayroon na po kami move-in. Saka yung pagharap po namin sa barangay, saka yung sa HOA. Aminado si Ashley. Alam niyang may naninirahan sa bahay bago siya magbid noong Hunyo. Nakalista ito sa halagang 500,000 pesos. Para manalo sa bidding, tinaasan ni Ashley ang kanyang offer sa higit 700,000. Sabi po ni Pag-ibig, aware naman po kayo na kayo po yung magpapaalis dun sa nakatira. Ang mindset ko po nun is mapapaalis ko sila. Kasi nung time po na nakausap ko sila, hindi po sila yung may-ari. Bali, sinanla lang po sa kanila yung bahay. Sa halagang 200,000 piso, isinanglaraw sa mga kasalukuyang nakatira rito ang bahay. Ang nagsangla, dati rin daw nagbid sa Pag-ibig pero hindi na itinuloy ang pagbayad. Nagkusa na lang sila umanong isangla ang ari-arian. Hinuhulugan na ni Ashley ang bahay ng halos 4,000 piso kada buwan. 30 years to pay sa Pag-ibig. Si Ashley, kumpleto sa dokumento. May titulo, deed of conditional sale at authority to move in mula sa Pag-ibig. Pero ang mga kasalukuyang occupant ayaw umalis. Ang gusto nila, bayaran daw ni Ashley ang deposito nilang 200,000 piso. Kasi ako na daw po yung bagong owner. Ilang beses mang kausapin ni Ashley ang mga nakatira sa nakuhang bahay na kailangan na nilang umalis, nagmamatigas daw ang mga ito. Kaya naman ate unoccupied, pero nandito po ako eh. Nandito na po ako. Wala daw pong tao dito 2024. Sabi nila lang yun, pero sinasabi lang nila ng Pag-ibig yun, pero nandito na po ako. Eh kung nag-bid din po kayo, bakit di po kayong nanalo? Second yung ano siya. Hindi po, ako po ang second. Meron po akong patunay na ako yung second. Hindi nag-iisa si Adi. Nang i-post niya online ang kanyang karanasan, maraming nakarelate. Ganyan din sa nakuha ng partner ko before. Pinabayaan lang halos ng Pag-ibig. Di man lang sila tumulong para mapalayas yung naninirahan. Almost same scenario, walang nakatira pero may gamit kaya hindi namin basta mapasok. Umabot pa kami sa korte and almost 3 years bago namin siya nakuha talaga. Ang hamon ng pagpapaalis sa kanila, kargo na ng nanalo. Na sa totoo lang, aminin na natin, sino ba naman ang gustong magpalayas ng kanyang kapwa? Handa si Ashley na dalhin sa korte ang issue para sa ejectment case kahit abutin ng taon. Ang pabahay ay isang saligang karapatan at sa isang Pilipinas na lahat ay nasa serbisyohan ng gusto at tama, marahil marami sa atin mabibigyan ng sarili nating bubong at di na kailangang makipag-agawan. Pero hanggat malayo yan sa katotohanan, dalangin na mga gaya ni Ashley ang suporta ng gobyerno sa mga gaya niyang lumalaban ng legal at patas. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki, dokumentado. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat.
Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.